Bigla silang nag-ambala ng isang hindi maintindihan na tunog, at ang kasamahan ay sumang-ayon na ito ay dapat. Una, kailangan nilang harapin ang mga taong ito. At isa pa, sayang na nanatili silang patago. Gayunpaman, ang lalaki, sa kabaligtaran, ay nabanggit na hindi niya naisip na dapat nilang ihayag ang kanilang sarili. Kasabay nito, agad niyang ipinaliwanag sa kanyang nagulat na kasamahan na parang baliw na mahal ng mga young masters ng Valencia family ang kanilang bunsong kapatid. Buti na lang at nakabalik na sila ngayon. Ang lalaki, kung sakali, ay nilinaw kung ito ay totoo. Si Asgard von Valencia, nakaupo sa kanyang mesa, ay hinarap si Tiny na nakatayo sa tapat niya. Simula sa malayo, narinig niya na si T. Brown von Rockter ay nagdulot ng kaguluhan. Salamat dito, hindi siya mahuhuli sa pag-atake sa isang aristokrata. Kalmado niyang kinakain ang mabangong cookies, walang interes na sumagot, na mabuti na lang sa susunod. Biglang tumalon si Asgard mula sa likod ng kanyang mesa at nagsimulang sumigaw ng malakas, "Okay, maswerte lang ang lalaki. Para sa kapakanan ng Diyos. Dapat lumayo siya, hindi niya kailangang i-swing ang kanyang mga kamao magpakailanman." Nais ng lalaki na makulong bago dumating ang hukbo ng Demon King, nauutal dahil sa takot o sa pagkapuno ng kanyang bibig. Sumagot si Tiny na hindi ganoon ang mga taong iyon ay kakaiba lamang ang pag-uugali. Nakaupo nang nanginginig ang mga kamay, Asgard von Valencia ay hindi inaasahang sumang-ayon, "Oo, tama yan." Pagkatapos ay agad niyang tinanong, "May inaasahan ba ang duke na ganoon?" Biglang idineklara ni Asgard, na may malademonyong kumikinang na pulang mata, na si Tibron ay nakatanggap ng pambubugbog para sa gawa. Maya-maya ay nagsimula na naman siyang mag-apoy at sumigaw. Paano makakalapit ang tanggang ito sa kanyang anak na babae ng palaipat-lipat? Kailangan lang niyang mahuli ang iyong mata. Sinamantala ni Tiny ang sandali. Sa wakas ay umalis sa kanyang opisina at nagtaka, siya ba talaga ang parehong tao na nagsabi sa kanya na huwag maging walang ingat? Biglang may narinig siyang sumigaw. May nagtanong sa kanya na tumakbo ng mabilis. Kasabay nito, narinig ang mabibigat na tunog ng mga yabag, at sa sandaling lumingon si Tiny sa gilid, dalawang galit na kambal ang sabay na sumugod sa kanya, sumisigaw, "Paano nang ahas ang freak na ito na tingnan ng kanilang mahal na si Chloe? Tuturuan nila siya ng magagandang aral." Wala siyang oras para makapag-react ng maayos, pero naisip niya na pamilyar sa kanya ang mga mukha na ito. Sa susunod na sandali, si Tren ang unang sumubok sa kanya, ngunit siya mismo ay lumipad ng malayo, sumisigaw sa takot. Nagulat si Eren nang makita ito. Expert ang kapatid niya, at itinulak siya ng batang ito, nang tumingin kay Tiny at nakita ang maliwanag na asol na glow na nagmumula sa kanya, agad niyang tinanong kung siya ay nagkataon. Ang sikat na bata, kinikilig na Tren, idinagdag din ang lalaking nakaaway. Awkward na napakamot sa likod ng ulo si Drexler. Kinumpirma niya na ito nga, ngunit sumuko si Drexler Anan at hindi ginamit ang nag-iisang sandata. Saka umamin silang dalawa na totoo ang mga chismis. Mataas na talaga ang batang ito para malaman ang sikreto ng pamilya nila, pero sayang naman ang pagkikita nila sa ganoong oras. May negosyo na sila ngayon. Tinapik pa ni Tran ang balikat ni Tiny, ibig sabihin, nakakamangha talaga ang bata. Sa wakas, idinagdag nila na muli silang magkikita. Ngayon ay naghihintay sa kanila ang kasuklam-suklam na Tibron. Personal nilang itatapon siya sa kanilang duke. Hindi siya aalis ng ganoon kadali. Siguradong tatapusin siya ng mga ito sa pag-aalaga sa kanila. Biglang napagtanto ni Tiny ang pangalan ng isa sa kanila ay Aaron. Ito ang pangalan ng tagapagmana ng pamilya Valencia. Hindi nakakagulat na parang pamilyar sa kanya ang isang mukha, pero sino itong lalaking katabi niya? Sa hinaharap, isa lamang ang young master sa kanilang pamilya. Magkakaroon ba talaga siya ng parehong kapalaran bilang Genos? Hindi nagtagal, naglalakad sa loob ng Royal Court, patuloy siyang nagalit. Ang Oslan Royal Family ay hindi maaaring maging hanggal. Itinuturing ng mga miyembro ng naghaharing pamilya ang kanilang Oslan family na pinaka-aristocratic, kaya pinapayagan lamang nila ang mga may mahusay na koneksyon sa kanila. Dahil dito, kahit sa pamilya Valencia, kakaunti ang maaaring makipag-usap sa kanila. Ito ay haantong sa kapahamakan sa hinaharap. Pagngangalit ng kanyang mga ngipin, si Tiny ay nagreklamo ng mga hanggal na aristocrates sa kanilang hanggal na relasyon sa Gintong Dragon.
Ngunit hanggang ngayon, napatigil siya nang may tumawa na nagmula sa likod ng dalawang baron na lumakad patungo sa kanya, at ang morena, kahit na nakangiti ng malawak, ay napansin na mas mabuti para sa young knight na sabihin ang mga bagay na iyon kapag walang tao. Siya ay maingat sa hitsura ng isang estranghero, at sa makatuwid ay nagtanong kung sino siya. Ngunit sa parehong oras, iminungkahi ni Tiny, ito ba ay isang aristokrata? Ang kanyang nakakadiri na peking mukha ay gawa ng magic. At sa katunayan, sa kabila ng lahat ng pagngiti, ang mukha ng lalaki ay nagniningning na parang apoy, at siya ay patuloy na ngumiti ng malawak, napansin na nakalimutan niyang ipakilala ang kanyang sarili. Siya si Baron Renly von Norsa. Pumunta siya rito bilang panauhin para sa seremonya ng pagdating ng edad ng prinsesa. Nang marinig kung paano natalo ng lalaki ang knight, gusto niyang makilala siya. Kamag-anak niya ang Valencia family, tama, gayunpaman, malamig at direktang sinabi ni Tiny na bisita siya sa bahay na ito at may utang. Si Renly von Norsa ay nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mukha, na tila hindi sinsero, at sa parehong oras ay napansin kung ano ang isang maikling paningin na tao na naging duke. Interesado siya dito, mahigpit niyang binanggit na ang baron ay nasa kanyang lupain na ngayon, kaya hindi masyadong mabait para sa kanya na magsalita tungkol sa pinuno ng ganoon. Natarante pa si Renly von Norsa sa ganoong pananalita, pero agad na tumawa ng malakas at napabulalas. Tama ang lalaki, ngayon pa ba sila? Si Tiny, na nanunood ng kakaibang pagsabog ng emosyon, ay nagtaka kung ano ang problema ng taong ito. Nagpatuloy na ang Renly von Norsa. Nagbibigay sila ng payo sa isa't isa, tulad ng mga tunay na kaibigan, bilang karangalan sa kanilang pagkakaibigan, nais niyang prituhin ang batang lalaki sa tanghalian. Ano kaya ang sasabihin niya dito? He crossed his arms, hindi kontento at muling nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Sa isang kindat, bulalas ni Renly von Norsa na hindi dapat tumanggi ang lalaki. Dapat silang magsaya at mag-usap. Kasabay ng mga salitang ito ay nagpakita rin siya ng thumbs up at talagang nag-isip si Tiny kung dapat ba niyang atakihin ang lokong ito at alamin kung sino talaga siya. Ngunit sa pag-alala sa hindi kasiyahang ipinahayag sa kanya ni Asgard von Valencia kamakailan, napabuntong hininga pa rin siya at nagpasya na para sa ngayon, kukuha lang siya mas malapitan ang lalaking ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, may sinabi si Renly von Norsa na malinaw na hindi niya dapat gawin. Narinig niya na medyo malapit ang young knight sa young princess. Maaari ba siyang mag-ayos ng pagpupulong para sa kanila? Ngunit ang tugon ni Tiny ay isang malakas na sampal sa mukha, na ibinigay niya sa kanya, dahilan upang si Renly von Norsa ay pamitik sa hangin sa isang pamilyar na paraan at damapo sa ibabaw mismo ng kanyang natatakot na blonde na kasamahan. Si Tiny ay nag-alis ng alikabok sa kanyang mga palad, ngumisi at determinadong nag-isip kung anuman. Renly von Norsa samantala ay lumipad nilagpasan siya at damapo sa likod niya sa di kalayuan, uso at sumunod dito si Tiny. Si Tiny ay nasa sabik na nagsimulang kumalas sa kanyang balikat at napabuntong hininga sa takot. Siya ay awkwardly concluded na siya ay makakakuha ng maraming parusa para dito. Biglang may umindayog sword na sinusubukang sugatan siya sa balikat. Iniwasan ni Tiny ang pag-atake na ito mula sa tren sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang likod. Tanong niya, ano? Muli, inihagis ni Tren ang kanyang espada, na hawak niya sa likod ng kanyang ulo, at sumigaw na siya ay napakamasungit. Nagniningning ang kanyang mga mata sa galit. Nakipag-ugnayan ang Tren's sword sa kamay ni Tiny, na nakatungo sa isang kamao. Ginamit ni Tiny si mana para palakasin ang kanyang katawan. Samantalang si Tren naman ay galit na bamulong sa kanyang mga ngipin na lagot siya. Patuloy niyang idiniin ang talam ng espada sa kanyang kamay. Sumimangot ng malalim si Tiny, at sa nagngangalit ng ngipin, muling nagtanong, bakit ito mangyayari? Biglang nanginig ang buong katawan niya. Bigla siyang huminto at nag-isip nang may napansin siya, laminggalinga siya sa buong espasyo sa paligid niya, na puno ng orange na mana. Si Tiny ay nagtanong, ito ba ang kontrol ng teritoryo ng mana? Lumuhad siya upang pigilan ang pag-atake ng mga uso, at naisip, wow, nagtanong siya sa isip, mayroon ba siyang antas ng isang aplikante? Bamulong si Tren sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin na puputulan muna niya ang kanyang mga kamay. Tiny, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa gulat habang patuloy na itinutulak ang pag-atake, at naisip na ang kanyang bakal na divine armor,
nagsimula itong magpakita ng mga bitek. Biglang lumitaw ang isang lunar wolf sa likod ng tren at nagsimulang i-swing ang mga paa nito na may malakas na ungol sa likuran niya. Umiwas si Tren sa gilid at bamulong sa kanyang mga ngipin na imposible ito. Si Lunar Wolf naman ay tumalon palayo sa kanya. Sabi ni Tren, dahil may mana wolf siya, ibig sabihin summoner siya. Kumunat ang noo niya at umiwas ng tingin. Tumalon si Tiny patungo sa Tren, at itinaas ang kanyang kamao, napapaligiran ni Mana. Sumigaw na ito na ang kanyang pagkakataon. Buong lakas niyang inatake ang mukha na iyon. Nagmura si Tiny, nang mapansin kung paano nanatiling nakatayo si Tren, idiniin niya ang kanyang kamao sa kanyang noo at naisip na hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Mahigpit siyang hinawakan ni Tren sa kwelyo ng t-shirt niya, itinaas siya. Maya-maya ay itinabi niya ito sa isang tabi. Nagsimulang lumipad pabalik si Tiny, sumisigaw. Pamatong siya sa kanyang mga paa at nagsimulang bumagal ng ilang metro pa. Nasa gilid niya muli si Tren, nagsimulang ay-ugoy ang kanyang sword. Napatingin sa kanya si Tiny nang may takot at natulala. Lunar Wolf sa parehong sandali, nagsimulang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Tinakbo niya si Tiny, sabay ungol sa pag-atake ni Mana. Bigla na lang siyang napatabi. Lumipad pabalik si Tiny at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Tinawag ang Lunar Wolf. Sa sumunod na sandali, nataman niya ang kanyang likod ng malakas na lumapag sa aspalto at napasigaw sa sakit. Napansin ni Tren na nagtagal siya. Nagtakip ng ngipin si Tiny sa takot na nakatingin sa harapan. Lumapit muli si Tren sa kanya, nagsimulang i-swing ang kanyang sword. Tatapusin na raw niya ang kanyang paghihirap. Itinaas ni Tiny ang kanyang kamay, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Biglang may sumigaw sa kanya para tumigil. Nagsimulang lumapit ang anino ng espada sa mukha ni Tiny. Galit na tumalikod si Tren. Napaiwas din ng tingin si Tiny na may pagkalito. Idiniin ni Rendley Von Narsa ang kanyang kamay sa bahaging may pasa at sumigaw na kasalanan niya iyon. Maya-maya, umupo si Genus Freewell sa sofa at sinabing gusto niya silang makita. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari. Umupo si Tiny sa tapat niya habang nakaluhod ang mga kamay. Awkward naman siyang humingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Genus Freewell na basta-basta siyang gumamit ng maraming hinala. Idinagdag niya na patatawarin siya ni Rendley Von Narsa. Si Genus Freewell ay inilapit ang tasa sa kanya at sinabi na ito ang dahilan kung bakit ipagpapaliban ang usapin. Aniya, gayunpaman, dapat niyang malaman na ang Val ay hindi lugar para sa kasiyahan. Idinagdag niya na may ngiti kung itatago ng isang tao ang kanyang magic identity, pagkatapos ay mayroon siyang pahintulot na gawin ito. Tinanong niya kung naiintindihan niya ito. Napatingin sa kanya si Tiny na may pananabik. Kinumpirma niya ito na may pagod na tingin. Akala niya nakakatakot ang energy niya. Ayaw man lang niyang tumutol. Ipinaliwanag ni Genus Freewell na malaki ang inaasahan ng mga tao sa kanya. Napatingin sa kanya si Tiny na nagtataka. Sinabi ni Genus Freewell kung siya ay medyo mapagpakumbaba, siya ay magiging mahusay. Si Tiny ay tumingin sa likod na may displeasure at nagtanong, really? Genus Freewell ilagay ang kanyang tasa sa mesa at sinabing marami siyang gagawin, kaya kailangan niyang umalis. Inanunsyo agad ni Tiny na gusto niyang magtanong. Napatingin sa kanya si Genus Freewell na nagtataka, nagsimulang bumangon. Tanong ni Tiny, sino si Lendry? Inilatag ni Genus Freewell ang kanyang kamay ng may awkward na ngiti at ipinaliwanag na ito ay classified information. Humingi siya ng tawad sa kanya. Tanong ni Tiny, konektado ba siya kahit papaano sa royal family? Nagulat si Genus Freewell sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang noo at nag-aalinlangan na sinabing wala siyang dapat sabihin sa kanya. Ipinaliwanag ng Genus Freewell na ito ay lohikal, dahil ang kanyang knight ay nasa antas ng challenger. Si Genus Freewell, mahigpit, ay nagsabi sa kanya na huwag sabihin sa sinuman. Tanong niya, okay. Inilibot ni Tiny ang kanyang mga mata at sinabing, oo. Napagtanto na niya na konektado ito sa fiancé ni Chloe Von Valence. Ipinapalagay niya, na nakasandal sa sofa bed, na siya ay mula sa royal family. Sinabi niya na ito ay, pagkatapos ng lahat, isang seremonya ng Chloe Von Valencia. Naisip ni Tiny na ito ay talagang isang anunsyo ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Crown Prince.